si Ray J. Godoyo, taga Magallanes, Sorsogon. Ang mama ko po is OFW sa Qatar. Ilang taon na po kayo? 19 years old po. Kayo po ay anak ng OFW? Yes po. Ilan kayo magkakapatid? Dalawa lang po. Sinong OFW sa pamilya niyo? Ang aking mama na ang pangalan niya is Jonel Bon Godoyo. Saan bansa nagtatrabaho yung nanay? Sa Qatar po. So ano sa palagay nyo ang pagkakaiba at pagkakatulad sa bansang napuntahan ng nanay o ng bansang kanyang napagtrabaho? Siguro ang pagkakaiba is yung sabi ko nga salary. Okay. Mas maliit yung sahod dito sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Yung mga dahilan, ano sa tingin mo ang mga dahilan na nagtulak sa iyong nanay na umalis ng bansa at magtrabaho sa ibang bansa? Siguro marami sa OFW ganito talaga yung nararanasan. Okay. Siguro yung kahirapan dito sa Pilipinas. Tapos mas malaki yung sahod dun sa ibang bansa kaysa dito. Kumbaga, madaming opportunity sa ibang bansa. Ang mga suliranin at hamon na naranasan ng nanay mo sa bansang pinuntahan niya para magtrabaho? Base sa aking nararanasan o pinaparamdam niya, parang nangungulila siya. Same din sa akin kasi nangungulila din ako sa pag-aaruga ng isang nanay. So bilang anak, hindi to kasama sa bilang anak, paano mo ba, sa paanong paraan mo ba napaparamdam o natatanggal yung ganong suluran ng nanay mo? Bawa ngayon, yun na nga, nangungulila siya sa inyo. Bilang anak, anong ginagawa mo para maibsan? Through video calls, tapos pag nagbi-video call kami ni mama, parang palagi lang ako nagjo-joke sa kanya para parang malimutan niya na napapagod siya sa kakatrabaho. Parang nililibang ko yung yung isip niya. Ano sa palagay mo ang karanasang positibo o negatibo na nararanasan ng iyong nanay bilang isang OFW? So, sa tingin mo, may mga nararanasan ba siyang mga negative situations or positive situations? Doon muna tayo sa positive. Ano ang mga benefits ng pagtatrabaho ng nanay mo sa ibang bansa? Siguro yung benefits is napupunan niya yung mga pangangailangan namin, lalo na sa akin as a student. Kailangan ko ng financial support. Okay. Lalo na sa akin dahil may tuition ako na binabayaran. So, ano naman sa tingin mo ang negatibo nararanasan ng iyong nanay bilang isang OFW? Siguro may nabanggit sa akin si mama na parang nagkakaingitan sila sa mga kasama niya sa trabaho. Siyempre, parang nagpaparinigan. Negative effects kasi parang naapektuhan ng mental health ni mama. Di masyado nakakatulog na maayos. Tapos pero sa trabaho ayos naman. Okay. Bilang anak ng isang OFW sa ibang bansa, ano sa tingin mo ang mga naging benepisyo o accomplishment na nakuha ng nanay mo sa pagtatrabaho sa ibang bansa? Siguro yung
nakapagpaayos siya ng nakatulong siya sa pagpaayos na itong bahay namin dito sa Magallanes. Tapos nagpapagawa na siya ng sarili niya ng bahay diyan sa Sorsogon. Okay. Ano sa tingin mo ang mga naging benepisyo o accomplishment na nakuha mo sa nanay mo na nagtatrabaho sa ibang Siguro dito sa pagpaayos ng bahay namin dito sa Magallanes, tapos nagpapagawa na siya ng sarili naming bahay diyan sa Sorsogon. Tapos yung yung financial support para sa pag-aaral ko. Okay. Minsan ba, pag umuwi ang nanay mo galing sa ibang bansa, nararamdaman niya ba na para na siyang isang estranghero or stranger? Siguro, hindi naman dahil meron naman kaming communication through social media. Like, sabi ko nga kanina, video call. Kaya, pagdating ni mama, parang ganun pa rin yung vibes. Okay, so, idagdag ko lang, bilang anak, paano ba nakaka-apekto ang pagtatrabaho ng nanay mo sa relasyon ninyo bilang Siguro, magnanay? siguro, may mga times na nagtatampo man ako kay mama na may mga problema kaya ako na dapat yawon siya sa kuya para suportahan ako. So, habang lumalaki ka, ano sa tingin mo ang nagiging negatibong epekto na ang nanay mo ay malayo sa iyo at siya ay nagtatrabaho sa ibang bansa? Siguro, naghahanap ako kang presence niya na pag-araw ngayon na may mga occasions na ganap kunyari ngayon sa birthday ko, Okay. gusto ko yawon siya. Yun ang naging negative effect sa iyo. So, anong mga problema o hamon ang naranasan mo sa mga tugtunin ng inyong relasyon sa kanya habang nagtatrabaho siya sa ibang bansa? Kung meron man. Wala naman dahil meron naman kaming communication through online. Okay. So, ano ang masasabi mo or magiging mensahe mo sa iyong nanay habang siya ay malayo sa inyo at nagtatrabaho bilang isang OFW sa ibang bansa? Siyempre, dahil mawawara ang mag-ingat siya perme, tapos gusto ko magpasalamat sa sakripisyo na tigigibo niya para sa kuya, tapos para sa pamilya may, tapos gusto ko lang sabihin na ako ang bahala sa ACADS ko, dahil ko hindi papabayaan. Yun lang. Anong uri ng buhay ang nais mo para sa iyong sarili at sa iyong pamilya pagkatapos ng nanay mo magtrabaho sa ibang bansa bilang isang OFW? Siguro, gusto ko lang magtayo kay parang business na mag-i-income siya na para sa pangangay po niya sa pang-araw-araw. Bilang anak ng isang OFW, kung papipiliin ka, aalis ka rin ba ng bansa kagaya ng iyong nanay?
Bakit? At Ah, bakit hindi? siguro pwede pag may nagalok sa akin ng isang trabaho sa ibang bansa. Tapos, Bakit? kasi Kasi mas malaki yung ano, opportunity sa ibang bansa kaysa dito sa Pilipinas. okay. So that would be all. Thank you very much for your time and effort in answering our questions. Questions, rather. So we would like to acknowledge your effort in answering our. Thank you sa oras. Salamat din.